Alas 12 na po ng tanghali at One Balita Pilipinas na. Nag-iisip ka ba ng pumasok sa negosyo sa paggawa ng wooden furniture? Gusto mo bang malaman kung malaki ba ang kita dito or hindi? Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. Kung gusto nyo pumasok sa ganitong negosyo, sa video na ito, pag-uusapan po natin kung paano ito maging profitable. Tatandaan po, hindi na bago sa ating mga Pilipino ang paggamit ng mga tinatawag na kahoy sa furniture. Kahit sa modernong panahon, marami pa rin naghahanap ng tinatawag na classic. Naalala nyo ba may mga wooden furniture na kailangan po 2 sa 3 taong bumuhat sa bigat? Lalo na kasi kung maganda po ang pagkaukit po no, sa kahoy or tinatawag na craftsmanship, di ba? Malaki po ang market na naghihintay niyan. Malaki rin ba ang kita? Ang sagot po ay oo, kung tama po ang diskarte. Kaya nga matanong ko nga kayo sa bahay nyo, kayo ba ay may modern or wooden na furniture? Sa wooden furniture po kasi mataas ang kita kasi mataas ang markup kasi nga handmade po siya, di ba? At tatandaan po kung gusto nyo talagang mas maganda ang kita, ay syempre naman magsisimula po tayo sa mga maliliit na items lang. Like upuan, mesa, shelves, di ba? Or mga custom made po ng mga furniture para unique po. Kailangan po, pag tayo papasok sa negosyo, kailangan po ang focus natin is quality versus quantity. Pag maganda po kasi ang paggagawa, mas mataas po ang presyo, no, iprodukto. Huwag lang tayo yung natawag na mass production na kahit sino po ay makagawa nun. Pero ang isang challenge lang po, pagdating po sa mga wooden furniture po, ang source ng kahoy. Siyempre, napakahirap po ngayon maghanap ng mga tinatawag na magagandang kahoy or tinatawag na reclaimed wood. Malaki rin po ang gastos, siyempre, kung iba't po ang gagawa, yung labor, matagal po yung proseso. Kaya nga napakalaga, simulan na muna natin sa kung anong kaya po natin, yung mga basic tools like wood crafting or if not naman may paete kayo, 'di ba? Unting-unti na lang mag-upgrade pag lumalaki na po ang kita. At syempre naman para naman maging profitable ang ating wood furniture business, gamitin po na naman natin ang power ng social media. Pwede natin gamitin ang Facebook, Instagram, Pinterest para i-showcase po natin ang ating mga produkto. Pwede rin tayo gumawa ng mga tinatawag na mga website at para ma-showcase din po at lalo na malay mo may mga tao na interesado hindi lang sa Pilipinas kundi sa ibang bansa. At kapag na-establish nyo na po ang inyong credibility at yung brand, ay naku, maniwala kayo. Tuloy-tuloy po ang pag-order ng inyong mga suki. Kaya kahit anumang negosyo na papasukin nyo, tamang diskarte, quality craftsmanship, at maayos na delivery sa inyong mga kliyente, wood furniture business is another business that you can consider. Sana nakatulong tong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. Buwan mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Huwebes. Bagyong Marce, ramdam na sa norte. Ngayong humihigop pa ito ng lakas habang papalapit sa lupa. Ako po'y nagkasala. Ako po'y humingi ng pasensya. Driver ng nag-viral na SUV na may plakang 7 na dumaan sa EDSA busway. Nagsorry sa kanyang violation na bunsod daw ng pagsakit ng kanyang tiyan. Kumpanyang Orient Pacific, iniimbestigahan na raw kung paano nagkaroon ng protocol plate number 7 ang kanilang sasakyan. Donald Trump balik White House matapos manalo sa US presidential elections. Ang mga bumoto sa kanya may request daw kaagad. Gotta close the border, stop these people from crossing. At mga karaktera sa Lavender Fields, maghuhubad na ng maskara. Ang patikim sa inaabangang eksenang yan, idedetalye mismo ng bidang si Jody Santamaria live dito sa studio. Balitang mainit-init pa! Yan ang latest sa showbiz sikahan. Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl Cosset. One Balita Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao.
Sa ikalawang pagkakataon, mauupong Pangulo ng Amerika si Donald Trump matapos ang landslide victory kontra kay US Vice President Kamala Harris. Live mula sa Washington, D.C., magbabalita si Jovi Francisco. Jovi, kumusta dyan? Cheryl, isang araw nga matapos yung botohan at ang pagbibilang at resulta ay ang katanungan ay kung nakapag-move on ba ng mabilis yung mga hindi pinalad na manalo sa halalan na ito dito sa Amerika. So alamin dito sa aking report. Well, I want to thank you all very much. This is great. These are our friends. We have thousands of friends on this incredible movement. Masayang humarap si Donald Trump sa kanyang supporters sa West Palm Beach, Florida matapos muling magwaging Pangulo ng Amerika. Malayo yan sa eksena noong matapos ang 2020 elections nang talunin siya ni Joe Biden at magkaroon ng karahasan sa US Capitol. Ngayon, ilang Republicans ang lumabas sa kalsada para magdiwang. May hiling agad sila sa ikalawang termino ni Trump. Well, close the border. Got to close the border. Stop these people from crossing. Nakuha at nahigitan ni Trump ang kinakailangang 270 electoral votes kontra sa Democrat nominee na si US Vice President Kamala Harris. Ayon sa isang senior advisor ni Harris, tinawagan na nito si Trump para mag-concede at batiin sa panalo nito. Humarap naman si Harris sa kanyang alma mater sa Howard University. To the young people who are watching, it is okay to feel sad and disappointed. But please know it's going to be okay. Sabi niya pa, hindi man ito ang resultang inaasam nila, umapila siya sa kanyang supporters sa tanggapin ito. Nagpapasalamat pa rin siya sa mga naniwala sa kanyang kakayahan. But hear me when I say, the light of America's promise will always burn bright. As long as we never give up, and as long as we keep fighting. Kasunod ng pagkapanalo ni Trump, ang pag-angat naman ng global stock market. Pero hindi lang daw stocks at Bitcoin ang tumaas. Ganon din ang mga pangamba sa paglobo ng inflation. Ilan sa mga aabangang polisiya sa termino ni Trump kung ipagpapatuloy niya ang mga batas patungkol sa paglaban sa climate change na para sa kanya ay hoax lamang. Kabilang sa mga nais niyang alisin ang subsidiya para sa wind power. Bumuhos naman ang pagbati mula sa international community sa panalo ni Trump, kabilang sa mga bumati ang United Nations at mga pangulo ng iba't ibang bansa gaya ng Ukraine, Germany at Serbia. Isa rin sa bumati si Pangulong Bongbong Marcos. Umaasa raw ang kanyang administrasyon na makakatrabaho si Trump sa iba't ibang issue na makakabuti sa relasyon ng Pilipinas at Amerika. Dati na raw niyang nakilala si President Trump at alam daw niyang ang leadership nito ay magbubunga ng better future. Bago pa man magbilangan ng boto, nakausap natin sa embahada sa Washington, D.C. si Philippine Ambassador Jose Manuel Romualdez. Nagbigay rin siya ng pananaw sa pag-upo muling Pangulo ni Trump. The second term for President Trump would mean America first, which is one of his slogans. And so we take that to mean that President Trump would most likely encourage or having more American businesses relocate back to the United States. But nonetheless, we do have the exports, meaning the exports from Asia to the United States. The Philippines and Vietnam are the top. They are the top exporters of our various goods coming from our country and also Vietnam, which gives you an indication that there's a lot more economic trade. And I think that will continue. Cheryl, ngayong gabi matapos nga yung speech ni Vice President Kamala Harris doon sa isang universidad malapit dito, ay pinuntahan naman natin yung pagpupulong o regrouping na tinatawag ng Team Kamala at especially yung mga Asians na tumulong doon sa kampanya na yon. So nag-regroup sila at ang pinag-uusapan what went wrong, dahil natural yun, para malaman nila kung ano yung pagkukulang nila. Pero lumalabas lang talagang naging mga mitsa kung bakit kinulang yung kanilang efforts ay dahil sa immigration, inflation, at saka siyempre 3 buwan lang ang naibigay para sila ay lumaban dahil hindi naman nga sila yung tipo nakapagkampanya even before that dahil hindi naman talaga original candidate ng Democrats itong si Kamala Harris. Cheryl.
Maraming salamat, Joey Francisco, live mula sa Washington, D.C. Handa si senatorial aspirant Ben Tulfo na maging guest candidate ng Administrasyong Marcos kung siya raw ay aalukin. Narito ang report. If you join the admin ticket, it's not something you need right now. Well, sa akin, if they would say that I'm in as a guest candidate, okay naman. Right? Siguro, I'll study that carefully. Malayo pa eh. Well, why not? Diba? Hindi ba ganun ang... Para sa akin, it would be better if they would make that kind of statement that I'm coming in. I'm not presenting myself to be the guest, because guest means you're being invited. You're not a guest candidate, you present yourself. Okay. So guest is always like, you're welcome. And you would enter? Well, so far, wala pa naman akong formal invitation or anything, but the best that I can do is to be independent so I can focus on my advocacy or platform. Abangan po ang buong panayam ni News 5 Chief Patrick Paez kay senatorial aspirant Ben Tulfo sa The Long Take ng One News alas 6:15 ng gabi sa Lunes, November 11. Sa iba pang balita, iimbestigahan na raw ng kumpanyang may-ari ng luxury SUV na nag-viral matapos dumaan sa EDSA busway kung paano sila nagkaroon ng plakang numero 7. Pero sa impormasyong natanggap ni Senator Raffy Tulfo, ama raw ng isang kapwa-senador ang sakay ng SUV. Magbabalita si Gerard de la Peña. Ako po'y nagkasala. Ako po'y humingi ng pasensya. Lumantad sa Land Transportation Office ang driver at mga kinatawan ng kumpanyang may-ari ng luxury SUV na may plakang 7 o pang senador na dumaan sa EDSA busway noong linggo. Paliwanag ng driver kung bakit siya dumaan sa busway. Sumasakit kasi yung tiyan ko, sir. Medyo nagpiling well ako noon, sir. Wala po, sir, nag-utos sa akin, sir. Ayon kay Angelito Edpan, sakay niya ang isa pang kapwa driver at 2 investor ng kumpanya na hindi raw niya kilala. Nakarehistro ang luxury SUV sa kumpanyang Oriental Pacific Corporation. Sa dokumento ng Securities and Exchange Commission, nasa 2024 Board of Directors ng Orient Pacific Corporation ang ina at kapatid ni Senador Wing Gatchalian na sina Dihua T. Gatchalian at Kenneth T. Gatchalian. Hinihingan pa namin ng komento si Senator Gatchalian tungkol dito. Iimbestigahan naman daw ng Orient Pacific kung paano nagkaroon ng protocol plate ang kanilang SUV. Pero ayon sa impormasyong nakuha ni Senador Raffy Tulfo, kapatid at ama ni Senador Gatchalian ang sinasabing VIP na sakay ng luxury SUV. Sumundo raw ang driver ng kanyang amo sa NAIA na galing Japan. Kawawa naman si driver. Kasi si driver sumusunod lang sa utos ni VIP. Bakit natin palagi iniipit yung malilit na tao? Hamon ni Tulfo sa VIP na sakay ng SUV. Umamin ka na lang. And then mag-apologize ka, hindi ka naman siguro makukulong for that. At hindi naman ikaw ang driver. Siguro kahiyan lang. So, kaya mo naman yun. Desididong magpatawag ng pagdinig si Tulfo kaugnay ng issue. Ang LTO, pinagmulta na ng 9,000 piso ang driver at ang kumpanya. Para sa 1PH, Gerard de la Peña, News 5. Susunod, hangin at ulang dala ng bagyong Marce. Ramdam na ng mga taga-Cagayan. Ang update sa bagyo, ihahatid mismo ng Pag-asa. At Lavender Field star Jody Santa Maria. Makakakwentuhan natin dito sa studio live. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Painit ang mga tagpo sa hit kapatid serye ng Dreamscape ng Lavender Fields at sa mid-season po nito, hubaran na raw ng maskara yung mga karakter natin. Kasama natin dito sa studio ang gumaganap bilang si Jasmine Flores / Lavender Fields. Guys, guess what? Nandito live na live, Miss Jody Santa Maria! Hi! Good afternoon!
Grabe, paano kami? Sabi ko, totoo ba? Bibisitahin tayo ni Jody? Nandito ka in the flesh. yeah, but first time. Thank you Thank so you for much having me. Thank you for gracing us. Napakaganda. Wait, so sino ka today? Jody. As Jody. As Oo, Jody today. Hindi si Lavender, hindi to si Jasmine, si Jody. Correct. Oo, pero may pangatlong character ka pa, di ba, na pinoportray sa iyong pelikula. Yes, si Vivian naman yon. So, Correct. hindi rin siya present today. Hindi siya present. Si Jody po ang ating guest today. Yes. Pero eto na, mid-season. How do you feel first, syempre, dahil sobrang daming tumatangkilik ng Lavender Fields. Mapa Netflix, mapa Free TV sa TV5 at sa iba pang platform ng kapamilya. Like, grabe! Well, syempre, grateful na maraming tumatangkilik ng Lavender Fields. Syempre, nakakataba rin ng puso kasi nakikita namin na yung hard work nagpe-pay off din kasi hindi rin talaga madali gumawa ng isang action serye. So, yung makita natin na natutuwa ang ating mga manonood doon sa ino-offer natin sa kanila, kumbaga, happy kami doon. Grabe yung transformation mo rin dito because grabe yung bakbakan nyo ni Janine, di ba? Kung sino-sino na lang inaway ko sa series na to. Physical, wala pa namang injury. Hindi maiiwasan talaga yung mga magkakapasaka, ganyan. Kasi syempre napaka-physical ng action. Pero salamat naman sa Diyos na wala pa namang nai-injure sa amin sa set. Pero wait lang, kasi ang gaganda ng mga female roles na talagang deliberately pinipili mo, di ba? Saka hindi ka natatakot na maging physical nga sa kabila ng iyong stature, di ba? Usually, di ba, iba parang, teka lang, parang hindi ako pwede dyan. Ikaw, all in ang ang bigay mo rito. What was the hardest thing that you had to do so far sa Lavender Fields? I think each and every time na meron kaming mga action scenes, mahirap talaga siya kasi magre-require siya ng ilang days ng rehearsal and training. Siyempre, hindi mo rin naman may iwasan dyan, nakakabahan ka kasi baka makasakit ka or ayaw mong matamaan yung co-actor mo. So, yun, hindi madali talaga yung mga eksena na ginagawa namin, especially kapag physical or maraming numbers yung choreography na gagawin. Kasi kailangan, bukod sa paglaline mo, kailangan mo din na maalala yung routine. So, ang dami-daming nangyayari. So, napaka-challenging pala ng isang action na serye. Na hindi natin nare-realize dahil natutuwa at naaaliw lang tayo at nire-rewind natin yung mga eksena ninyo nila Janine. And of course, si Miss Julina, yung yung samahan yung tatlo ay nagte-trending din dito sa serye na ito. Ano pa yung mga abang namin dahil nga may bagong yugto, may bagong season na aabangan? Yes, ang marami pa talagang mangyayari sa Lavender Fields. Mas marami pang aksyon, mas marami pang mga revelasyon na mangyayari. So yun, mas exciting yung mga eksena na mapapanood ng ating mga manonood. Alam mo, sana lang nafe-feel nila sa mga guesting ni Miss Jody kung gaano siya ka-peaceful as a human being. Kasi talaga, di ba pag pinapanood ka, sobrang yung intensity, parang level 12 over 10, di ba? Pero pag in person talaga, ang peaceful. I love it. I love the energy. Pero wait lang, eto na. Let's talk a little bit about the film that you're gonna embark on na ginagawa mo besides Lavender Fields, di ba? Paano ka na-pa-oo doon? Grabe na. With the film naman kasi, unang-una, dinirect siya ni Derek Cabrido, which is a good friend, no? And at the same time, maganda rin kasi yung storya. And sabi ko nga, medyo matagal na rin naman akong hindi nakagawa ng horror. And I told myself na kasi after Clarita, sabi ko parang ayaw ko na muna mag-horror kasi medyo sobrang na-affect ako ng movie na yon. But now, parang na-feel ko naman na ready ako and each and every time na nakakatanggap ako ng isang pitching or ng isang konsepto na matcha-challenge ako, nahihirapan akong mag-no kasi gusto ko yung fact na parang dinadoubt ko yung sarili ko kung mapupull off ko yung isang character. So, yun yung isa sa mga reasons kung bakit ko siya natanggap. And at the same time, syempre, gusto ko rin talagang maka-work ang Regal because, diba, parang bata pa lang ko gusto kong makatrabaho ang Regal. So, well, nangyari din naman. I love it. Nangangamoy awards, di ba, for 2025 ulit sa ating Best Actress. Pero, paano mo pinapagpag yung character mo? Yun na lang. Ngayon, di ba? Dahil tatlo ito, after mo gumawa ng isang napaka-intense na role, ano yung process mo bilang isang actress?
Ako naman kasi pagka kunyari, pagkatapos ng isang mabigat na serye or isang mabigat na pelikula, talagang binibigyan ko yung time ko na maghugas. Kumbaga, ang gagawin ko talagang magta-travel ako, magde-debrief ako. Kailangan kong i-remind ulit yung sarili ko na hindi ako yung karakter na plinay ko. Kasi sometimes, abot ka sa point na parang mako-confuse ka na, sino na ba talaga ako? Hindi ba? Dahil nga sa araw-araw mo siyang ginagawa eh. So yun, nagiging ano ka lang, talagang mindful and nagiging conscious ka lang din and intentional na kailangan mong alisin tong pagkataon to kasi hindi ikaw yun. Actually, yung Finsta mo nga, yung isa mong account, fan ako nun sa travel account mo. Yes. Oo. Siyempre gusto mo ba, siyempre hindi yan pwede i-promote dahil private pala yun. Oo, ish, private-ish, pero sobrang ganda ng mga travel photos po ng isang Jolie Santa Maria. But anyway, saan ka magta-travel sa Pasko? Okay. So this Christmas season, it's going to be a cruise for me and the family. I love it! So I'm looking forward to that. Buti may time si 30. Yes! Kasi yung masabi mo siya yung mas busy. Oo, kasi sa school, di ba? Correct, Pero correct. hindi pwedeng mawalan ng time. tayo. Kailangan talaga. At nataon naman talaga na Christmas break, kaya I love it. Ayan. makaka-rampa ang mag-ina. I love it. Thank you so much, Miss Thank Joy you. Santa Maria. Please invite everyone. Mga kapatid, una sa lahat, gusto lang po naming magpasalamat sa inyong mainit na suporta sa Lavender Fields. Mas magiging mainit at siguradong hindi mo bibitawan ang mga susunod na tagpo sa Powerhouse Drama of 2024. Dahil po, simula ngayong November 11, magsisimula na ang tunay na giyera at ang paghuhubad ng maskara. Abangan yan gabi-gabi sa Lavender Fields, 8:45 p.m. sa Todo Max Primetime 5. Thank you. Wow, I love it. Thank you so much. Thank Thank you, you. Miss Jolie. Great to see you here. Gabi, binisita tayo. Diyan lamang kayo mga kapatid, may mga chika pa tayo sa pagbabalik po ng One Balita Pilipinas. Magandang tanghali mga kapatid. Ang mga scholar ay dapat uhaw sa kaalaman. Ito ang sabi ni Pope Francis sa kanyang speech sa Gregorian University. Ikaw kapatid, anong kaalaman o skill ang gusto mong matutunan? Samahan niyo ako at magtatanong tayo dito. Pagnegosyo, sir. Oh, bakit yun? Syempre maraming masingso sa sa pagnenegosyo Kahit maliit 'yon. Kung marunong ka doon na Sa mga skills na gusto ko matutunan, isa doon is yung confidence and yung leadership, especially bilang isang student leader. Importante yon na ma-improve mo yung pagiging skills mo na pagdating sa pagiging leader. Yun lang. Communication skills po. Bakit yun? Kasi po, as a teacher educator po, it is really important po na magkaroon tayo ng communication skills para po ano po tayo kapag magtuturo po tayo sa mga bata. Time management. Pag nabagsakan na po ng maraming activities, parang naguguluhan na po ako kung anong unahin. Ako gusto ko pang matuto na Japanese language, tapos gusto ko rin matuto mag-drive ng van. Kasi yun lang, saka motor. Ako ang inyong hangin ng bayan, ang tunay at nag-iisang pantanggal umay sa pananghalian. Bahagya pang lumakas ang bagyong Marce habang papalapit sa lupa. Para sa update, magkakausap natin sa linya ng telepono si Pag-asa Weather Forecaster Lori De La Cruz. Hi Lori, magandang tanghali. Magandang tanghali din, Cheryl. Lori, kamusta? Nasaan na itong si bagyong Marce? Huling pagtayan natin, nakita natin ito sa layong 115 kilometers. Silangan ng Apari, Cagayan. Malapit na po ito ang kanyang sentro ay malapit na sa kalupaan. Pero as early as now ay talagang nararanasan na po nila yung epekto ng bagyo, especially yung malakas na hangin at maging mga pag-ulan doon sa Cagayan province, some parts of Batanes, maging dito sa ilang bahagi ng Apayao. Kaugnay dyan, signal number 4 pa rin po ay nakataas ngayon sa lalawigan ng Cagayan kasama ng Babuyan Islands o northern portion ng Cagayan kasama ng Babuyan Islands, sa northern portion ng Apayao at sa northern portion ng Ilocos Norte. Signal number 3 naman sa Batanes,
rest of Cagayan, rest of Apayao, rest of Ilocos Norte, northern portion of Abra, and the northern portion of Ilocos Sur. Habang signal number 2 sa northern and central portions ng Isabela, rest of Abra, Kalinga, Mountain Province, northern portion of Ifugao, northern portion of Benguet, Ilocos Sur, and the northern portion of La Union, maging sa rest of Ilocos Sur. Habang signal number 1 sa natitirang bahagi pa ng La Union, Pangasinan, rest of Ifugao, rest of Benguet, rest of Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, the northern and central portions of Aurora, and the northern and central portions of Nueva Ecija, and the northern portions of Zambales. Sabi mo nga, Lori, ay malapit na ito sa lupa. Gaano na ito kalapit at kailan inaasahan ang pag-landfall nito? Yung radius po nito ay nakalapat na nga po sa kalupaan. Pero yung sentro niya, yun po yung papalapit na po. At posible po itong either mag-landfall or mag-cross doon sa islands ng Mabuyan Islands mamayang gabi. At gaano kalawak yung radius nitong si Typhoon Marce? Hanggang saan ito umaabot? Opo, kanyang radius, yung maximum radius niya ay 560 kilometers from the center. So yung kanyang diameter pwedeng umabot hanggang sa 1,000 kilometers na kalawak na diametro. Pero yung apektado talagang nitong lugar, mainly the northern and central Luzon. It is moving west-northwest, tama? Tama po. Oo. Hanggang kailan natin mararamdaman yung bagsik ng Typhoon Marce? Ngayong araw po, ito po yung pinaka-crucial time hanggang bukas sa buong Northern Luzon and some parts of Central Luzon. At kailan ito lalabas ng Philippine Area of Responsibility? Possible po by Friday evening. Friday na. Today? Tomorrow? Yes po, evening po. Oo. Pero yung hagupit nga, sabi mo, ay kasalukuyan ng nararamdaman ng mga kapatid natin sa northern section ng Luzon. At ito ay patuloy na mararamdaman hanggang bukas. Inaasahan pa ba itong lalakas? Matagal ba itong mananatili sa par? Or yung epekto nito over the weekend ay wala na at all, even sa mga nasa northern sections? Not sa typhoon category po ito. As a forecast naman po natin, all throughout ay typhoon siya kahit na lumapit na siya sa landmass. Pero hindi natin nire-rule out ang possibility maging super typhoon, lalo na't napakalakas nito ngayon, 175. Konti na lang ay super typhoon na siya. So, by the way, wala na rin halos difference kung mag-super typhoon man ito o typhoon. At this time, kanyang state ng hangin na maximum winds, napakalakas na po ito at mapaminsala na po. Okay. Maliban sa lakas ng hangin, gaano karaming ulan ang bit-bit nitong si Marce? Maulan ba itong uri ng itong bagyong ito? Maulan din po siya, ma'am, pero talagang ang medyo focus ngayon dito yung napakalakas na hangin dahil nga nasa upper category siya ng typhoon. Pero yung ulan, pwede pa rin umabot sa heavy to intense na mga pag-ulan. May iba pa ba tayong binabantayang weather system? Sa ngayon, sa loob ng PAR ay wala po. Pero by next week, may posible pa ulit na mabuo. Pero mataas po ang uncertainty nito. Kaya ang maganda po ay mag-antabay po sa magiging update ng Pag-asa doon. Muli, Lori, ano ang paalala mo sa ating mga kababayan ukol nga dito kay Typhoon Marce? Well, sa ngayon, dahil kasalukuyan na po ito nararanasan sa Northern Luzon, we're hoping po na by prior to this event ay nakapag-evacuate na po, especially yung mga nasa coastal areas na hindi pwede na magstay po doon dahil nariyan ang banta ng storm surge. So, doble at triple ingat po, hindi po pwede maging kampante at napakalakas po nitong hangin, mapaminsala at mataas po ang banta nito sa ating buhay. Maraming salamat for the update, Pag-asa weather forecaster Lori De La Cruz. Naka-red alert na ang Cagayan at Batanes dahil sa bagyong Marce. Kaugnay niyan, makakausap natin si Roeli Rapsing, head ng Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Magandang tanghali sa inyo, Roeli. Magandang tanghali po, Ms. Cheryl. Sir, kumusta na po yung lagay ng panahon dyan ngayon sa mga oras na ito? Nararamdaman po namin ang more than 160 km per hour gas terrace po niya.
At may kasama po itong light to moderate rain. At ngayon po na may mga post na sa social media kung saan kuha ang mga pinsalang dala ng malakas na hangin ng Bagyong Marce, gaya nga po ng mga nagtumbahang mga puno at nasirang istasyon ng PNP sa Santa Ana. May mga baha na rin ho ba sa lugar? So far, bagamat forecasted po ng DOST Pag-asa na magsiswell yung Cagayan River po natin dahil sa ibabagsak nitong ulan sa Cordillera and Apayao Mountain Ranges. Kahapon 3.8 pa lang ang Bunton water level natin at ngayon po ay 4 meters pa lamang. Pagdating po ng 6 meters, saka pa lang tayo magkakaroon ng baha po na mga areas. Nagsagawa na rin ng forced evacuation sa kabuuan. Ilan na po ang inilikas na residente, sir? Umabot na po tayo. Out of 29 municipalities ni Cheryl, 21 reported their evacuees. Umabot tayo ng more than 20,000 individuals, more than 6,000 families po. Ano pa po ang ginagawa ninyong paghahanda? Dito nga po, o ginawa pa at still ginagawa kahit na binabayo na po kayo ng Bagyong Marce sa Cagayan? Yes, concentration natin dito sa may coastal municipalities nga po natin, Ms. Cheryl, dahil dito magta-traverse kay Bagyong Marce. Ang remaining municipalities natin are still ongoing on their forced evacuation, especially yung mga highly susceptible to flood and rain-induced landslide. Pasalamat po kami sa pambansang pamahalaan sa deployment po ng mga uniformed personnel natin sa lahat ng mga local government units po natin dito. Katatapos lamang po manalasan ng Bagyong Christine at sumunod agad itong Bagyong Marce. Sapat pa rin ho ba ang ating resources sa probinsya? Well, as to quick response fund, Ms. Cheryl, honestly, nung Hulyan, we placed the province under state of calamity at nag-appropriate tayo from the quick response fund para sa victims ni Hulyan. And then came Christine, na-deplete natin yung natitirang quick response fund natin. Dumating si Leon, wala na tayong may allocate, and here comes Marce po. Marami pong salamat at mag-iingat po kayo dyan, Sir Rowelly Rapsing ng Cagayan PDRRMO. Sa iba pang balita, umarangkada na ulit ang pagdinig ng House Quad Committee kaugnay sa issue ng war on drugs. Ito na ang ika-10 pagdinig ng komite kaugnay sa giyera kontra droga. Pero hindi ulit makakadalo ang inimbitahan na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wala raw kasi siyang tiwala sa integridad ng komite na imbestigahan ang drug war. Matatandaang humarap na sa pagdinig ng Senado si Duterte kung saan niya inamin ang tungkol sa death squad. Bukod kay Digong, inimbitahan din ng Quadcom ngayong araw ang anak niyang si Davao Congressman Paulo Duterte at asawa ni Vice President Sara Duterte na si Mans Carpio. Dumarami raw ang kaso ng nakawan sa bahagi ng University Belt sa Maynila. Ang mga sangkot, mga menor de edad na kawatan. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Amy Atienza. Doble ingat po sa mga madalas mapunta sa U-Belt. Mas talamak na raw kasi ang nakawan, sangkot ang mga kabataan. Sa unang tingin, simpleng larawan lang ito ng 2 kabataan sa Sampaloc, Maynila. Pero ang mga batang yan, notorious daw pagdating sa nakawan. Yan ang Facebook post ng estudyanteng si Jaisel Ansalang. At sa kanyang karanasan, kahit bistado na raw ang gagawin ng mga bata, wala raw makapigil sa kanila. Nung nandun na kami sa PCAM pa, nasundan niya kami, and habang nakaupo kami dun sa waiting shed, tinatry niya ulit buksan yung bag ng teammate ko. Ang matindi pa, kwento ni Jaisel, agresibo at nananakit ang mga menor de edad na kawatan. Nang makita siyang kumukuha ng litrato, sinipa pa ng mga bata ang isa sa kanyang mga kaibigan. Pero hindi lang daw ito dahil kung mag-isa ka naman, may iba pa silang paraan. Yung ibang modus nila is, kunyari mag-isa ka, tapos papalibutan ka nila, bibilugan ka nila, tapos kunwari inaalok ka nila ng tinitinda nila. Pero binubuksan na yung bag mo, yan, nagnanakaw sila. Ayun yung...
Estudyante man o guro, hindi ligtas sa ganitong klaseng pagnanakaw. Ilang mga estudyante na rin na nagpahayag na parehas na sitwasyon sa Facebook post. Ayon naman sa Republic Act 9344, mananatili ang karapatan ng children in conflict with the law na nasa edad 15 years old pababa na sumailalim sa intervention program at maging malaya sa criminal liability. Sa kabila niyan, patuloy naman daw na umaaksyon ang Barangay 396 Zone 1 kung saan madalas umatake ang mga batang kawatan. Kami, day and night ang aming pagpapatrolya ng mga tawid namin. Saka hindi kami nawawala ng tao sa barangay. In case na mayroong magreklamo, nandito kami palagi kami nakatingin. Tumanggi mang magbigay ng panayam, pero patuloy din daw ang pagpapatrol ng University Belt Area Police Detachment upang makaiwas sa anumang krimen. Mobile Journal, Amy Atienza po, hatid ang muka ng balita. Naging pamahiin na sa iba ang pagkain ng placenta o inunan para makakuha ng nutrisyon ang isang bagong panganak na nanay. Pero may babala po rito ang ilang doktor. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Merymon Reyes. Mula pagbubuntis hanggang pagluwal sa sanggol, mahalagang mapanatili ang kalusugan ng mga mami. At ang isang nanay online, ekstremang paraan para raw manatili siyang healthy. Hindi na bago sa mga nagbubuntis o mga nakapanganak na ang salitang inunan o yung placenta. Isa itong organ na nabubuo sa matres kapag nagdadalang tao ang isang babae. At mahalaga ang function nito dahil dito dumadaan ang nutrients at oxygen papunta sa mga baby na nasa sinapupunan pa. Pero para sa isang kapapanganak lang na nag-viral online, hindi lang sa sanggol may mabuting idinudulot ang placenta. Hindi ko alam kung anong gusto kong gawin sa kanya. Ililibing ko ba siya? Kakainin ko ba siya? Or wala eh. Kasi nakita ko kasi, ang daming benefits ng placenta. Tapos sa ibang bansa, binibili siya. Siyempre, iba yung sarili natin placenta, di ba? Kaya ang ginawa niya, niluto ang placenta at hinalo sa iba't ibang pagkain para sa kanyang nutrisyon. Kaya umani ng milyong views ang video na ito online. Ayon kay Mommy, ginagawa raw ito ng mga sikat na artista abroad. Relate din ang ibang mommy dahil yan daw ang pinagawa sa kanila ng mga nakatatanda para raw maibalik ang nawalang lakas sa panganganak. Pero ayon sa mga eksperto, bagaman ginagawa raw ito ng mga hayop, wala pang pag-aaral na nagpapakita ng benepisyo nito sa tao. Maaari pa nga raw magkaroon ng impeksyon kung may sakit ang ina na madadala sa kanyang placentang kinain. Hindi yan itinuturo sa medical school. Yung lulutuin mo yung placenta, ide-dehydrate mo siya and make it into a capsule. Wala pong studies na ganyan. In fact, mayroong reports, abroad po ito, no, na nagkaroon ng infection, hindi lang yung ina, kung hindi pati yung kanyang baby na pinapasuso dahil umiinom ang ina ng dehydrated and ground placenta dahil nag-pass through the breast milk yung infection. Theoretically daw, hindi rin nakakapagpataas ng milk supply ang pagkain ng sariling placenta dahil mayroon itong hormone na tinatawag na progesterone na maaaring makabawas sa milk production at estrogen na nagpapalapot ng dugo. Delikado rin ang hindi professional na disposal o pagproseso nito. Kung nais daw makapag-recover ng maayos ang mga bagong panganak, healthy lifestyle lang ang kailangan, pagkakaroon ng support system at pagsunod sa payo ng mga doktor. Nagpe-prescribe kami ng mga multivitamins at saka mga iron tablet para mabawi yung iron stores niya at hindi maging anemic. Kasi as we know, pag nanganak ay may nawawalang dugo sa mother. Pag nagpapasuso, nagpe-prescribe din kami ng iron. Yung vitamin C and zinc ay nakakapagpa-hasten ng wound healing. Whether meron siyang tahe, either sa puwerta kung normal delivery or cesarean delivery. Nabawi ng TNT Tropang Giga ang lamang sa PBA Governors Cup Finals. Ito na rin sa ngayon ang pinakamasakit na pagkatalo ng Barangay Ginebra sa serye matapos silang matambakan. Magbabalita si Ian Suyu. Game, kita natin the change right away in the starting lineup of TNT. Kelly Williams. Umpisa pa lang ng Game 5, kumpiyansa at ganadong TNT agad ang nagpakilala.
Sa first half, mainit ang opensa ng TNT dahil na rin sa sunod-sunod na 3-point shots para palubuhin ng lamang 56-33. Pagpasok ng second half, sinubukan ng Gene Kings na tapyasan ng kalamangan ng Tropang Giga. Pero hindi nagpadaig ang TNT para tambakan ng Gene Kings pagkatapos ng Game 5, 99-72. Dahil dyan, hawak na ulit ng Tropang Giga ang kalamangan sa serye 3-2. Isang panalo na lang ang kailangan ng TNT para tuluyang makuha ang kampyonato at madepensahan ang kanilang Governor's Cup title. Best player para sa Tropang Giga si Best Import Ronde Hollis Jefferson na nagtala ng double-double game of 16 points and 10 rebounds. Gumana rin ang hot shooting ni Calvin Oftana at RR Pugoy na may pinagsamang 31 points. Para kay head coach Chot Reyes, composure ang naging susi nila para maitawid ang Game 5. I think that was the most important thing for us not to panic and keep our heads around us so that we could make good decisions. And I said, let's go back to what got us here. And that is just playing great defense. This conference na talagang depensa, yung diin lang doon. Kung gaano ka din ngayon, dudublehin pa. Yun yung parang maging way namin para makuha yung championship. Kung pagbabasehan ng PBA history, karamihan sa mga nakakuha ng panalo sa Game 5 ay siya ring nakakakuha ng kampyonato. Pero ika nga nila, bilog ang bola kaya susubukan pang bumawi ng Barangay Ginebra sa Game 6 sa Biyernes. Gaganapin yan sa Smart Araneta Coliseum alas 7:30 ng gabi. Kasabay naman ito, nagbigay ng 2 milyong pisong donasyon ang PBA para sa Alagang Kapatid Foundation. Ang donasyon ay mula sa mga nalikom ng liga noong Finals Game 1 at ilalaan ng foundation para sa mga nasalanta ng Bagyong Christine. Para sa 1PH, Ian Suyu, News 5. Round 2 na po tayo ng showbiz. Nagpahaging si Piolo Pascual sa mga kaabang-abang na mga eksena sa nalalapit po na pagkatapos ng kapatid at kapamilya seryeng Pamilya Sagrado. Grabe, next week na kasi yung finale niyan. Pero syempre, bukod dyan, meron pa tayo iba pang nakarap na showbiz news sa report na ito. Bato-bato sa langit, ang tamaan, tatamaan! Hindi raw yan sinasadya ng ultimate heartthrob na si Papa Piolo Pascual na gumaganap bilang si Rafael Sagrado. Pero sana raw maging eye-opener ang show nila na Pamilya Sagrado. The ones who are in power also have to wake up and realize that they're chosen to lead the country and to make our country a better place. Malulupit na revelation na ang nagaganap sa serye at abangan pa nga raw ang mga twist sa last 8 days sa ere ng hit Dreamscape Kapatid Show. Nakaka-touch, nakakaiyak. I was watching the episode last night. I was sobbing. Humihigbi ako sa sarili kong eksena. Of course, I already found out he's my son, and then he confronted me, and then I'm estranged with my real son. Of course, they're both my sons. Pero even my family. So, ang hirap. In other news, tapos na rin daw ang filming ni Papa P sa inaabangang MMFF entry nila ni Bossing Vic Soto na The Kingdom. At life-changing daw ang oportunidad na makatrabaho si Bossing. Say pa ni Papa P, exceeds expectations, aka pasadong-pasado raw ang ginawa nilang pelikula, higit pa sa inaasahan niya. Talagang pinag-isipan, down to the locations, to the production design. So it's really overwhelming, and I can't wait for everyone to see it. Sa ngayon, on the way to Canada si Papa P para sa isang tour at pagbalik niya in 2 weeks, simula na ng promo para sa The Kingdom para sa Metro Manila Film Festival. Napapanood naman ang Pamilya Sagrado, weeknights sa TV5. Sa mga kalugar ko dyan sa Concepcion. Umatras na ang TV host na si Ayon Perez sa pagtakbong konsehal sa Concepcion, Tarlac. Paliwanag ni Ayon, gusto niya munang ihanda ang kanyang sarili para hindi mapahiya sa kanyang mga kababayan at
mapaglingkuran sila ng tama. Humingi na rin siya ng paumanhin at nagpasalamat sa mga sumuporta simula na maghain siya ng Certificate of Candidacy noong October 1. Maglulunsad ang MQuest Artist Agency ng una nitong public acting workshop. Pangungunahan yan ng premyadong direktor na si Ryan Carlos. Acting, dance at voice workshops ang gagawin para makadiscover ng mga bago at fresh talents. After nito, ang mga sasali ay pwedeng magka-access sa audition para maging bahagi ng talent pool ng MQAA. Magsisimula ang registration at enrollment para sa workshops sa November 9 at 10. Yan ang latest sa showbiz. Balik sa'yo, Cheryl. Thank you, MJ. O mga kapatid, 47 days na lang, Pasko na. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Hanggang bukas, dito sa Balitang magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.